Sa bayang tahimik at puno ng alon, lumaki si Andres sa simpleng buhay sa tabi ng dagat. Isang maliit na baryo sa probinsya ang kanilang tahanan, kung saan ang amihan at ang hampas ng mga alon ay nagsisilbing musika sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Si Andres ang panganay sa 3 magkakapatid, isang responsibilidad na tila ba ipinanganak na kasama niya. "Kuya, kayang-kaya mo yan!" Sigaw ni Mateo, ang bunso sa kanilang magkakapatid, habang nag-aayos si Andres ng lambat. Sa murang edad, natuto siyang maghilot ng lambat at maghanda ng mga gamit para sa pangingisda. Ang kanilang ama, si Mang Cardo, ay isa sa pinakamasipag na mangingisda sa kanilang baryo. Sa bawat paghakot ng huling isda, lumalaban sila sa dagat upang maitawid ang kanilang araw. "Mateo, huwag kang magulo," sabat ni Aling Marta, ang kanilang ina, habang nagbibilang ng mga butas sa lambat na kailangan tahiin. Si Aling Marta ay hindi lamang isang mapagmahal na ina, kundi isa ring mahusay na mangingisda, kasama ni Mang Cardo sa bawat paglayag sa dagat. "Andres, siguruhin mong walang butas na matitirang hindi naayos ha? Baka masayang ang huli natin mamaya." "Opo, inay," sagot ni Andres, habang pinapanday ang kanyang mga daliri sa matitigas na hibla ng lambat. Ang bawat tahing ginagawa niya ay puno ng alaalang nais niyang itanim sa isipan ng kanyang mga kapatid. Ang pag-aaruga at pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa maliliit na bagay. "Kuya, tulungan na kita," sabi ni Rosa, ang kanilang gitnang kapatid, habang inaabot ang isang piraso ng lambat na dapat paayusin. Si Rosa ay may matalim na mata sa mga detalye at malambing na paraan ng pagtulong. Minsan, nakikita ni Andres sa kanyang kapatid ang kanilang ina, maingat at maalaga. "Hindi na, Rosa, ako na bahala rito. Baka gusto mong tulungan si inay sa kusina." Biro ni Andres habang itinutuloy ang pagtahi. Alam niyang mahalaga ang bawat minutong ginugugol nila sa mga simpleng gawain. Hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi pati na rin sa pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Habang nag-aayos sila ng lambat, sumilip si Mang Cardo mula sa pinto ng kanilang maliit na kubo. "Andres, siguro naman handa na yung lambat natin para sa mamaya. Uunahan natin ang bagyo. Kailangan natin ng sapat na huli." "Opo, itay. Tatapusin ko na po ito." Mabilis na sagot ni Andres habang tinitiyak na bawat buhol at tahi ay matibay at maayos. Nakita ni Andres sa mga mata ng kanyang ama ang matinding dedikasyon at pagod. Ngunit sa kabila nito, may halong pagmamalaki rin dahil sa kanilang pinagsisikapan. Alam ni Andres na sa bawat paghila ng lambat mula sa dagat, bitbit din nila ang pag-asa para sa kinabukasan. Habang sumasama ang ulap at nagsisimula ng humampas ang malalaking alon sa pampang, napagtanto ni Andres na ang buhay nila ay hindi lamang tungkol sa pangingisda, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa isa't isa, sa pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng mga unos na dumaraan. "Basta't magkasama tayo, kakayanin natin kahit anong bagyo," madalas na sinasabi ni Mang Cardo tuwing magpapahinga sila sa bangka. Ito ang palaging pinanghahawakan ni Andres, isang kasabihan na nagiging gabay sa bawat desisyon at hakbang na kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman din ni Andres ang bigat na responsibilidad bilang panganay. Alam niyang isang araw, siya na ang mangunguna sa kanilang pamilya at hindi siya maaaring magkamali. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa sa buhanginan, bitbit niya ang pangarap na isang araw ay aahon niya ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Sa paglubog ng araw at sa pagtahimik ng hangin, muling nagkakasama-sama ang pamilya sa hapagkainan, sa isang simpleng kubo na tila ba'y isang tahanan ng pag-ibig at kasipagan. Sa kabila ng lahat, alam ni Andres na sila'y magpapatuloy magkasama sa anumang unos na darating. Sa kabila ng kagustuhan ni Andres na magpatuloy ng pag-aaral, ang katotohanan ng kahirapan ay nagpilit sa kanya na huminto matapos ang unang taon sa high school. Ang pangarap na makarating sa mas mataas na antas ng edukasyon ay naputol at kinailangan niyang unahin ang pagtulong sa kanilang pamilya. Ang buhay sa probinsya ay hindi madali, lalo na't sa tabi ng dagat kung saan ang kanilang pangunahing kabuhayan ay nakadepende sa biyaya ng kalikasan. "Kuya, sigurado ka bang kaya mo pang buhatin yan?" tanong ni Mateo habang pinapanood si Andres na nagbubuhat
ng mabibigat na kahon ng isda sa palengke. Halos araw-araw, nagbubuhat si Andres ng mga kahon ng isda mula sa bangka papunta sa mga tindahan. Umaasa na sa bawat hakbang ng kanyang mga paa ay may dagdag na kita para sa kanilang pamilya. Kayang-kaya ko to, Mateo. Mas may bigat pa ang responsibilidad na kailangan nating harapin, sagot ni Andres habang pinapasan ang isang kahon. Sa bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Isang bigat na hindi lang mula sa kanyang pinapasan, kundi mula rin sa mga pangarap na napilitang isang tabi. Si Rosa naman, sa kanyang murang edad, ay natutong maglako ng isda sa buong probinsya. Isda kayo dyan! Preskong presko! Huli namin ngayong umaga! Malakas na tawag ni Rosa habang naglalakad sa makipot na daan. Hawak ang basket na puno ng isda. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon para makapag-uwi ng kaunting dagdag na pera para sa kanilang pamilya. Alam niyang bawat isdang mabebenta ay isang patak ng pag-asa para sa kinabukasan nilang magkakapatid. Rosa, wag mong kalimutang daanan si Aling Nena. Malaki lagi ang order niya. Paalala ni Andres bago siya tuluyang umalis patungong palengke. Opo kuya, mabilis na sagot ni Rosa habang binibilisan ang kanyang lakad. Alam niyang mahalaga ang bawat minuto sa araw na iyon. Samantala, si Mateo, ang bunsong kapatid, ay walang pag-aalinlangan sa pag-aalaga sa kanilang tahanan at paghahanda ng mga gamit para sa pangingisda. Sa kanyang edad, sanay na siya sa paglilinis ng mga lambat, pag-aayos ng bangka at sa pag-aalaga sa kanilang tahanan habang ang lahat ay abala sa kanilang gawain. Kuya, inayos ko na ang lahat ng gamit. Pwede na kayong pumalaot mamaya. Masiglang sabi ni Mateo habang nagpapahinga si Andres sa kanilang tahanan. Salamat Mateo, malaking tulong ka talaga. Tugon ni Andres habang nililingon ang kanilang tahanan. Isang simpleng kubo na puno ng mga alaala ng kanilang pamilya. Alam niyang sa likod ng bawat hirap, nariyan ang kanilang pagsisikap para sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga responsibilidad, nananatiling matatag ang kanilang samahan bilang pamilya. Bawat araw ay isang pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok na iyon, naroon ang kanilang determinasyon na hindi magpapadaig sa mga hamon ng buhay. Si Andres, sa kanyang murang edad, ay unti-unting natuto kung paano maging haligi ng kanilang pamilya. Dala ang bigat ng responsibilidad at pangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan. Naging mahirap para sa pamilya nila Andres ang desisyon na pag-aralin si Mateo. Ngunit ito ang naging hakbang na kanilang napagkasunduan. Si Mateo ang naging tanging pag-asa ng pamilya na makakapagtapos ng pag-aaral at makakahanap ng mas magandang kinabukasan. Dahil dito, si Andres at Rosa ay mas lalong nagsisipag sa kanilang mga trabaho upang matiyak na ang kanilang bunso ay magtatapos at magkakaroon ng pagkakataon na makaahon mula sa hirap. Kuya, ayos lang ba talaga na ako na lang ang mag-aral? Tanong ni Mateo isang gabi habang sila ay kumakain. Hindi may kakaila ang bigat ng kanyang kalooban sa desisyon na ginawa ng kanyang pamilya. Alam niyang maraming isinakripisyo ang kanyang mga kapatid para lamang matustusan ang kanyang pag-aaral. Mateo, wala kang dapat ipag-alala, sagot ni Andres habang pinipilit ng ngumiti. Lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Kapag nakapagtapos ka na, siguradong may ibabangon mo ang pamilya natin mula sa hirap. Tumango si Rosa, pinapakita ang kanyang suporta. Tama si Kuya, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito, Mateo. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Kaya kami nagsisikap ay para matulungan ka. Mula noon, lalo pang tumindi ang determinasyon ni Andres at Rosa sa pagtatrabaho. Si Andres, sa kanyang pang-araw-araw na pagbubuhat sa palengke at pagtulong sa pangingisda, ay hindi kailanman nagreklamo. Sa halip, ginawa niyang inspirasyon ang pangarap ng kanyang bunso. Si Rosa naman, kahit pagod na sa maghapong paglalako ng isda, ay patuloy nang humingiti at nagpapakita ng tapang para hindi maramdaman ni Mateo ang bigat ng sakripisyo nila. Kuya, nakapag-ipon na rin ako ng kaunti mula sa paglalako. Masayang balita ni Rosa isang gabi habang inaabot kay Andres ang isang maliit na supot ng barya. Hindi kalakihan,
Pero makakadagdag ito sa baon ni Mateo. Tinanggap ni Andres ang supot at pinisil ang balikat ng kanyang kapatid. Malaking tulong yan, Rosa. Salamat, lahat ng ginagawa natin ay para sa kinabukasan ni Mateo. Sa kabila ng hirap at pagod, nariyan ang pagmamahalan at suporta ng bawat isa sa pamilya. Alam nilang ang kanilang sakripisyo ay hindi mababaliwala. Sa bawat araw na dumaraan, nakikita ni Andres ang dedikasyon ni Mateo sa pag-aaral at ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatuloy. Sa simpleng tahanan nila, ang pangarap ng kanilang bunsong kapatid ay naging tanglaw sa madilim nilang kalagayan. Habang naglalakad si Andres pauwi, galing sa palengke, pinapasa ng mabigat na kahon ng isda, tinitingnan niya ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng puno. Ramdam niya ang bigat na responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na balang araw makakamtan din ng kanilang pamilya ang ginhawang matagal na nilang inaasam. Sa araw ng pagtatapos ni Mateo sa high school, nag-uumapaw ang saya sa puso ni Andres habang pinapanood niyang umakyat sa entablado ang kanyang bunsong kapatid. Ito ang bunga ng kanilang pagsisikap at sakripisyo. At sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pagod at hirap. Ngunit kasabay ng tuwa, hindi rin naiwasan ni Andres na makaramdam ng kaunting inggit. Habang nakatingin sa entablado, hindi niya maiwasang mangarap na sana ay siya rin ang nakapagtapos, na sana ay siya rin ang may pagkakataon na makaahon mula sa kahirapan. Ngunit sa kabila ng mga damdaming iyon, naniniwala siyang kayang-kaya ni Mateo ang mga pagsubok na darating. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang kanilang pamilya sa ilalim ng puno sa bakuran ng kanilang bahay upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Andres, sigurado ka ba talaga na itutuloy natin si Mateo sa kolehiyo? Tanong ni Aling Marta habang nag-aayos ng mga baso sa maliit nilang mesa. Malaking gastos ito at hindi na tulad ng dati na dito lang siya nag-aaral. Alam ko, Inay. Tugon ni Andres habang iniisip ang mga posibilidad. Pero kailangan natin gawin ito. Hindi natin pwedeng ipagkait kay Mateo ang pagkakataon na magkaroon ng mas magandang buhay. Nag-aalangan si Mateo habang nakikinig sa kanilang usapan. Kuya, baka hindi nyo kayanin. Baka lalo lang kayo mahirapan dahil sa akin. Mateo, wag mong intindihin yan, sabi ni Mang Cardo habang iniabot ang isang tasa ng kape kay Andres. Bilang magulang, gagawin namin ang lahat para sa inyo ng mga kapatid mo. Kung ito ang paraan para maiahon ka sa hirap, gagawin namin. Napatingin si Rosa sa kanilang ama at sa kanilang ina bago nagsalita. Paano kung ipahinto muna natin si Mateo ng 1 taon? Makakapag-ipon pa tayo at baka mas maging handa tayo sa mga gastusin. Umiling si Mang Cardo. Rosa, naiintindihan ko ang punto mo. Pero baka lalo lang tayo mahirapan kung magpapaliban pa tayo. Hindi natin alam ang maaaring mangyari sa hinaharap. Mas mabuti na magsimula na si Mateo habang kaya pa natin. Napatango si Andres, sumasang-ayon sa sinabi ng kanilang ama. Ako na ang bahala sa paghahanap ng trabaho na mas malaki ang kita. Inay, Itay, gagawin ko ang lahat para matulungan si Mateo. Kailangan lang natin magtulungan, gaya ng palagi natin ginagawa. Sa huli, napagdesisyonan ng pamilya na ipagpatuloy ni Mateo ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa bayan. Sa kabila ng mga pangamba at alinlangan, alam nilang ito ang tamang desisyon. Si Andres ay handang isakripisyo pa ang kanyang oras at lakas para suportahan ang pangarap ng kanyang kapatid. Habang si Mateo naman ay patuloy na nagpapasalamat at nangangakong hindi sasayangin ang oportunidad na ibinibigay sa kanya ng kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap, patuloy silang nagkakapit-bisig, handang harapin ang anumang pagsubok para sa kinabukasan ng kanilang bunso. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang pamilya nila Andres, biglang nagsalita si Rosa, halatang kabado at nanginginig ang boses. Ma, Pa, Kuya, may sasabihin po sana ako. Aniya, habang hindi makatingin ng diretsyo sa kanilang mga magulang. Si Andres at Mateo ay nagkatinginan, nagtataka kung ano ang gustong ipahayag ni Rosa. Ano yun, anak?
Tanong ni Aling Marta habang inilalapag ang kutsara at tinidor sa kanilang plato. Tila naghahanda para sa anumang balita. Huminga ng malalim si Rosa bago tuluyan nagsalita. Buntis po ako. At tinakbuhan ako ng nobyo ko. Bigla nanlamig ang silid. Si Mang Cardo, na kanina ay kalmado, biglang napatayo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ano? Paano nangyari to? Bago pa man makapagpaliwanag si Rosa, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Sa lahat ng oras nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Ito ang ginawa mo? Hindi mo man lang kami sinabihan. Galit na sigaw ni Mang Cardo habang umiiyak si Rosa. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Si Andres naman ay tulala, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Rosa, may nobyo ka pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Tanong ni Andres, ang boses niya ay puno ng halong pagtataka at lungkot. Hindi na napigilan ni Rosa ang kanyang emosyon. Bakit ko pa sasabihin? Hindi niyo din naman ako papayagan. Lahat kayo, puro kayo kay Mateo. Mabuti pa siya, nagagawa niya yung pangarap niya. Pero ako, ano ang nakuha ko? Habang sinasabi ito, lalo pang bumigat ang kanyang loob at hindi niya napigilang isumbat ang nararamdaman sa kanyang pamilya habang umiiyak. Rosa, hindi totoo yan. Sagot ni Aling Marta na ngayon ay umiiyak na rin. Ginagawa lang namin ang alam naming tama para sa inyong lahat. Pero hindi niyo ba naisip na may pangarap din ako? Na may nararamdaman din ako? Palagi na lang kay Mateo. Palagi na lang kayo. Patuloy na sumisigaw si Rosa habang naglalakad papunta sa kanilang kwarto. Hindi alintana ang mga luha sa kanyang muka. Rosa, hindi namin intensyon na pabayaan ka. Habol ni Andres, ngunit bago pa man siya makalapit kay Rosa, bumagsak na ang pintuan ng kwarto nito na tila sumasabay sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na mga araw, ang kanilang tahanan ay naging malamig at tahimik. Walang imikan at ang dating masiglang kwentuhan sa hapagkainan ay napalitan ng bigat at lungkot. Si Mateo, na dati ay puno ng sigla dahil sa bagong buhay sa kolehiyo, ay naging tahimik na rin. Alam niyang isang malaking sakripisyo ang ginagawa ng kanyang pamilya para sa kanya at ngayon ay parang nadagdagan pa ng bigat ang kanyang responsibilidad. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahang namang bumalik sa normal ang kanilang tahanan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang dating sigla at saya ay napalitan ng pag-iingat at pagkailang sa isa't isa. Alam ni Andres na malalim ang sugat na iniwan ng nangyari. Ngunit kailangan nila magpatuloy para sa pamilya, para kay Mateo, at para kay Rosa na ngayon ay humaharap sa bagong hamon ng buhay. Habang lumalaki ang tiyan ni Rosa, dahan-dahang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na siya pinahihintulutang magtrabaho ng mabigat ng kanyang pamilya at halos palaging nasa bahay na lamang siya, nagpapahinga. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na't patuloy ang gastusin sa kolehiyo ni Mateo. Isang gabi, habang nagpupunas ng pawis si Andres matapos ang maghapong trabaho, lumapit si Mateo sa kanya. Halatang may dinadalang mabigat na problema. Kuya, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa, sabi ni Mateo habang umuupo sa tabi ni Andres. Parang ang bigat na expectations niyo sa akin. Parang lahat na lang ng pressure nasa akin. Napabuntong hininga si Andres at tinitigan ng kapatid. Mateo, alam kong mahirap, pero lahat tayo may kanya-kanyang dala. Pero hindi ibig sabihin na mag-isa ka lang. Nandito ako. Nandito tayo para magtulungan. Pinisil ni Andres ang balikat ni Mateo. Magpursige ka sa pag-aaral at ako naman, gagawin ko lahat para masuportahan kayo. Sabay tayong lalaban. Tumango si Mateo, bagamat halata pa rin ang kaba sa kanyang muka. Pero kuya, parang ang daming nangyari simula nang malaman natin yung kay Ate Rosa. Parang lumalaki lalo yung responsibilidad natin. Alam ko Mateo, kaya nga napagdesisyonan ko lumawas na sa Maynila. May mga kaibigan akong pupunta rin doon
para maghanap ng trabaho. Sasama ako sa kanila, baka sakaling makahanap na mas malaking kita para makatulong sa atin. Nabigla si Mateo. Kuya, aalis ka? Paano na tayo dito? Pansamantala lang to, Mateo. Alam ko mahirap iwanan kayo, pero mas kailangan natin maghanap ng paraan para mapabuti ang sitwasyon natin. Paliwanag ni Andres. Gagawin ko to para sa inyo, para sa kinabukasan natin. At habang wala ako, aasahan kong ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo na mabuti. Naging malungkot ang huling gabi ni Andres sa kanilang tahanan. Tahimik ang buong pamilya habang sila'y naghahapunan. Alam ng bawat isa na ito na ang huling gabing magkasama sila ng ganito. Kinaumagahan, nagtipon ng pamilya sa harap ng kanilang bahay upang magpaalam kay Andres. Mag-iingat ka anak, umiiyak na bilin ni Aling Marta habang yakap-yakap si Andres. Huwag mong kalimutan na manalangin at magbalita ka palagi. Opo inay, sagot ni Andres na pilit pinipigilan ang sariling mga luha. Magiging maayos din tayo. Pangako ko yan. Lumapit si Mateo at niyakap ang kanyang kuya. Kuya, huwag ka mag-alala. Mag-aaral ako ng mabuti para hindi masayang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Alam kong kaya mo, Mateo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sagot ni Andres bago siya sumakay sa jeep na maghahatid sa kanya sa terminal. Habang papalayo ang jeep, natanaw ni Andres ang kanyang pamilya. Si Aling Marta, si Mang Cardo, si Rosa at si Mateo. Lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa at pangarap. Alam ni Andres na mahirap ang landas na kanyang tatahakin. Ngunit para sa pamilya, para sa kanilang kinabukasan, handa siyang magsakripisyo. Habang papalapit ang Maynila, puno ng determinasyon si Andres na gagawin ang lahat upang maiahon ang kanilang pamilya mula sa hirap. Sa Manila, agad na nakahanap ng trabaho si Andres sa isang construction site. Dahil sa kanyang matikas na pangangatawan at kasipagan, mabilis siyang naging regular na empleyado. Hindi tulad ng iba niyang kasamahan na may extra lang. Araw-araw, bitbit ni Andres ang bigat ng mga materyales at responsibilidad na hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya na naiwan sa probinsya. Isang gabi, pagkatapos ng isang buong araw ng trabaho, habang nagpupunas ng pawis si Andres sa locker room, tinawagan niya ang kanyang ina. Inay, kamusta na kayo dyan? May ipapadala ako ulit sa Sabado, pang tuition ni Mateo. O anak, salamat talaga. Nagiging maayos naman dito. Pero may balita ako sa'yo. Sabi ni Aling Marta na halatang may halong kaba at saya ang boses. Ano po yun inay? Tanong ni Andres habang kinukuha ang tuwali sa kanyang bag. Nanganak na si Rosa. Lalaki ang anak niya. May pamangkin ka na Andres. Napahinto si Andres sa ginagawa. Damang-dama niya ang magkahalong saya at lungkot sa balitang iyon. Lalaki? Nako, nakakatuwa naman na balita yan inay. Natahimik siya sandali bago muling nagsalita. Sayang, wala ko dyan para makita si Rosa at ang anak niya. Alam kong mahirap anak, pero mahalaga rin ang ginagawa mo dito. Lagi ka naming iniisip, sagot ni Aling Marta na ngayon ay umiiyak na rin. Oo inay, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Mas lalo ako nagsisipag. Pangako ni Andres bago tuluyang nagpaalam at tinapos ang tawag. Habang tumatakbo ang mga buwan, mas lalong nagbigay ng dedikasyon si Andres sa kanyang mga trabaho. Sa araw, nagtatrabaho siya sa construction at sa gabi naman bilang gwardya sa isang restaurant. Isang gabi, habang naglalakad-lakad siya sa paligid ng restaurant, nakita niya si Gina, isang waitress na nag-aayos ng mga mesa. Gina, mukhang pagod ka na rin. Bati ni Andres habang nilalapitan si Gina. Aba oo nga Andres. Pero kailangan 'di ba? Alam mo naman, para sa pamilya. Sagot ni Gina habang umiti. Ikaw nga, 2 trabaho pa. Ang sipag mo. Pareho lang tayo Gina. Kailangan lang talaga magsikap. Hindi pwedeng puro pangarap lang. Kailangan ng aksyon. Tugon ni Andres habang pinapanood si Gina
na maingat na inaayos ang mga kagamitan sa mesa. Dahil sa kanilang kasipagan, mabilis na nagkahulugan ng loob sina Andres at Gina. Sa bawat simpleng date nila, kung saan minsan ay isaw sa gilid ng kalsada o taho sa parke lang ang kanilang kinakain. Natutunan nilang pahalagahan ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Alam mo Gina, sabi ni Andres isang gabi habang sila'y naglalakad pa uwi. Dati, ang iniisip ko lang ay paano ko matutulungan ng pamilya ko. Paano ako makakatulong sa mga pangarap ng iba. Pero ngayon, natutunan ko na dapat ding habulin ang sarili kong pangarap. Ngumiti si Gina at hinawakan ang kamay ni Andres. Tama ka dyan Andres. Ang pagsisikap ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili mo. At habang magkasama tayo, sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malalim ang samahan ni na Andres at Gina. Alam nila na maraming hamon ang kanilang haharapin. Ngunit sa bawat hamon na iyon, nariyan ang kanilang determinasyon na sabay na harapin ang lahat ng pagsubok. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa kanilang mga pangarap. Sa paglipas ng mga buwan, naging opisyal na magkasintahan sina Andres at Gina. Hindi nagtagal, naisip ni Andres na mas mabuti nang ipaalam agad sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang maliit na mesa sa inuupahang kwarto, tinawagan niya si Aling Marta. Inay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Sabi ni Andres, kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. Ano iyon anak? Sagot ni Aling Marta habang rinig ang ingay ng mga manok sa paligid. Naging kami na po ni Gina, yung waitress po sa restaurant na binabantayan ko. Diretsong sinabi ni Andres, naghihintay ng reaksyon ng kanyang ina. Biglang nagliwanag ang boses ni Aling Marta. Talaga anak? Ang saya ko para sa'yo. Mukhang mabait naman yung si Gina sa mga kwento mo. Sabi ko na nga ba, may nakalaan ding magandang kapalaran para sa'yo. Natawa si Andres. Gumaan ang pakiramdam dahil sa reaksyon ng ina. Opo inay, alam ko po na kailangan rin mag-ingat. Ayoko magaya sa nangyari kay Rosa, kaya po sinabi ko agad sa inyo. Tama yan anak, pero alam mo, natutuwa ako na nakahanap ka ng makakasama na tulad ni Gina. Basta tandaan mo lang, mahalaga ang respeto at tiwala sa isa't isa. Paalala ni Aling Marta, puno ng pagmamahal at pag-aalala sa anak. Opo inay, gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang relasyon namin. Sagot ni Andres habang napapangiti sa isipan ng kanyang kasintahan. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang samahan ni na Andres at Gina. Madalas silang magkasama pagkatapos ng kanilang trabaho, simpleng mga lakad sa parke o kaya ay pagkakape sa isang maliit na tindahan. Wala man silang marangyang mga date, ngunit ramdam na ramdam ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Alam mo Gina, sabi ni Andres isang gabi habang naglalakad sila sa tabi ng ilog. Minsan iniisip ko, napakasimple ng mga pangarap natin. Pero sa totoo lang, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang pangarap na natupad ko. Umiti si Gina at hinawakan ang kamay ni Andres. Andres, hindi ko akalaing makakatagpo ako ng isang taong kagaya mo. Masipag, responsable, at higit sa lahat, mapagmahal. Wala na akong hihilingin pa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumatatag ang kanilang relasyon. Ang simpleng buhay nila sa Maynila ay napuno ng kulay at pag-asa, na tila ba lahat ng kanilang pagsisikap ay unti-unting nagbubunga ng kaligayahan at pagmamahalan. Lumipas sa mga taon at sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, lalo pang tumibay ang samahan ni na Andres at Gina. Sa kabila ng mga hirap at pagod, hindi nagpatinag ang kanilang pagmamahalan. Si Mateo, na ngayon ay nakapagtapos na ng kolehiyo, ay nagtatrabaho na sa isang kumpanya sa Manila. Samantala si Rosa naman ay abala sa pag-aalaga ng kanyang anak habang katuwang ng kanilang mga magulang sa pagpapatakbo ng tindahan na pinatayo ni Mateo para sa kanila. Isang gabi, habang magkasama sina Andres at Gina sa isang simpleng hapunan sa labas ng kanilang apartment, biglang nagsalita si Andres. Gina,
Sa tingin ko, panahon na para ituloy natin ang matagal na nating plano. Nagtaas ng kilay si Gina, halatang natutuwa sa narinig. Plano? Alin ba doon, Andres? Ngumiti si Andres. Hinawakan ang kamay ni Gina at tinitigan siya ng malalim. Ang kasal. Gusto ko na maging opisyal, Gina. Gusto kitang maging asawa. Napatigil si Gina sa pagkain at naluha sa saya. Andres, matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Wala na akong ibang hihilingin pa kundi ang makasama ka habang buhay. Hindi nagtagal, inihanda nila ang isang simpleng seremonya. Dahil pareho nilang naiintindihan ang kanilang sitwasyon, hindi nila kinailangan gumastos ng malaki. Si Mateo lang mula sa pamilya ni Andres ang nakadalo dahil siya lamang ang nasa Manila. Ngunit hindi ito naging hadlang sa saya ng okasyon. Naroon ang kanilang mga kaibigan na pumuno sa araw na iyon ng tawa, kwentuhan at pagmamahalan. Habang naglalakad si Gina sa altar, suot ang isang simpleng damit na pinili nila ni Andres, hindi mapigilan ni Andres na mapaluha. Napakaswerte ko. Bulong niya sa sarili habang inaantay si Gina na makalapit sa kanya. Ngumiti si Gina habang papalapit kay Andres. Napakatagal kong hinintay ang araw na ito. Sabi niya na magkatabi na sila. Sabay nating hinirap lahat, Gina. Ngayon, sabay rin nating haharapin ang hinaharap. Sagot ni Andres, puno ng pagmamahal at pangako. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang lahat para sa isang munting salo-salo. Hindi marangya, ngunit ramdam ang init ng samahan at kasiyahan. Si Mateo, na tumayong saksi sa kasal ng kanyang kuya, ay nagbigay ng isang maikling mensahe. Kuya, Ate Gina, salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal. Alam ko na kayo ay magiging masaya sa bagong yugto ng inyong buhay. Nandito lang ako lagi para sa inyo. Sabi ni Mateo habang pinipilit na hindi mapaiyak. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Andres at Gina na sa wakas natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Hindi sa lugar kundi sa piling ng isa't isa. At sa bawat hakbang na kanilang tatahakin bilang mag-asawa, alam nilang magiging matatag sila dahil sa pundasyon ng pagmamahal, pagsusumikap at pangarap na kanilang binuo na magkasama. Matapos ang kasal ni na Andres at Gina, lalo pang tumindi ang kanilang pagmamahalan. Araw-araw ay tila ba'y bagong simula para sa kanilang dalawa. Puno ng saya at pag-asa para sa hinaharap. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kanilang kama, magkaharap, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Andres, mahinang sabi ni Gina habang hinihimas ang kamay ng kanyang asawa. Ano sa tingin mo? Magiging magandang ama ka ba? Ngumiti si Andres, tinitigan si Gina na may pagmamahal. Hindi ko alam, Gina, pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama. Gusto kong ibigay sa magiging anak natin ang buhay na mas maganda kaysa sa naranasan ko. Alam mo, palagi ko naiisip kung ano ang magiging itsura na magiging anak natin. Sabik na sabi ni Gina. Siguro, kung lalaki, sana maging matikas at mabait kagaya mo. At kung babae naman, sana maging maganda at matalino kagaya ko. Natawa si Andres. Hinila ng marahan si Gina, papalapit sa kanya. Kahit ano pa man, Gina, basta't anak natin, magiging masaya na ako. Gusto ko na magsimula ng pamilya kasama ka. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Andres sa pag-aayos ng kanyang trabaho. Mateo, salamat talaga sa tulong mo, sabi ni Andres isang umaga habang nagkakape sila ni Mateo bago pumasok sa trabaho. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapasok sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Kuya, wala yun, sabi ni Mateo habang iniinom ang kape niya. Gusto ko ring makatulong. Alam ko malaking bagay to para sa inyo ni Ate Gina. Malaking bagay nga, Mateo. Seryosong sagot ni Andres. Lalo na't plano na namin magkaanak, kailangan ko talaga magdoble kayod para matustusan ang mga pangangailangan ng magiging pamilya namin. Alam kong kaya mo yan, kuya. Nakita ko kung paano ka nagsakripisyo para sa amin noon.
Ngayon, panahon na para ikaw naman ang maging masaya. Sabi ni Mateo habang hinihimas ang balikat ng kanyang kuya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging masaya sina Andres at Gina sa kanilang mga pangarap. Pagdating ni Andres mula sa trabaho, madalas silang nag-uusap ni Gina tungkol sa kanilang hinaharap. Alam mo Gina, sabi ni Andres isang gabi habang nilalapag ang kanyang bag mula sa trabaho. Iniisip ko, gusto kong ituro sa magiging anak natin ang lahat ng nalaman ko sa buhay, ang halaga ng pagsisikap, pagmamahal, at paggalang sa kapwa. Ngumiti si Gina habang nililigpit ang kanilang hapunan. At ako naman, gusto kong ituro sa kanya kung paano maging matatag kahit na gaano kahirap ang buhay. Gusto kong maramdaman niya na palagi tayong nandito para sa kanya. Magiging magaling tayong magulang Gina. Buong kumpiyansang sabi ni Andres habang inaakbayan ang kanyang asawa. Kasi sa simula pa lang, mahal na natin ang magiging anak natin. Habang tinitingnan ni Andres ang mga bituin sa labas ng kanilang bintana, naisip niya kung gaano kalaki ang kanyang pagbabago mula sa simpleng mangingisda sa probinsya hanggang sa isang taong may sarili ng pamilya. Marami na ako napagdaanan, Gina. Bulong ni Andres sa kanyang sarili. Pero sa bawat hakbang na ginawa ko, ikaw at ang magiging anak natin ang laging nasa isip ko. Lahat ng ito para sa inyo. At sa mga gabing iyon, habang magkatabi silang nagtutulog, puno ng mga pangarap at pagmamahalan, alam nilang magkasama nilang haharapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Dala ang pag-asang magiging masaya at buo ang kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga buwan at taon, naging malaking katanungan para kina Andres at Gina kung bakit hindi pa rin sila nagkakaanak. Noong una, inakala nilang dahil ito sa pagiging abala nila sa kanilang mga trabaho. Ngunit habang dumadaan ang panahon, nagsimulang magduda si Gina. Isang araw, nagdesisyon silang magpatingin sa doktor para malaman ang tunay na kalagayan. Habang hinihintay nila ang resulta ng mga pagsusuri, hindi mapakali si Gina. Andres, kinakabahan ako. Sabi niya, hawak-hawak ang kamay ng asawa habang nakaupo sila sa klinik. Huwag kang mag-alala, Gina. Ano man ang resulta, nandito ako. Magkasama nating haharapin to. Malumanay na sagot ni Andres, pilit na pinapalakas ang loob ni Gina. Ngunit nang dumating ang doktor at ibinunyag ang resulta, tila nagbago ang lahat. I'm sorry, Mrs. Rodriguez, but it appears that you are infertile. I'm afraid it will be impossible for you to conceive naturally. Sabi ng doktor na halos ikabagsak ng mundo ni Gina. Napaupo si Gina, hindi makapaniwala sa narinig. Baog ako, Andres. Hindi ako magkakaanak. Bulong niya habang unti-unting bumabagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Andres na yakapin si Gina, ngunit agad siyang nagtulak palayo. Patawarin mo ko, Andres. Hindi kita mabibigyan ng anak. Halos magwala si Gina sa sobrang lungkot. Anong silbi ko bilang asawa mo kung hindi ko man lang magawa ang pinaka-importante? Gina, wag mo sabihin yan. Mahinahon, ngunit may halong lungkot na sabi ni Andres. Hinawakan niya ang mga balikat ni Gina, pilit na tinutuyo ang mga luha ng kanyang asawa. Hindi lang dahil sa anak kaya kita pinakasalan. Mahal kita, Gina, at kahit anong mangyari, mamahalin pa rin kita. Patuloy na umiyak si Gina, pero dahan-dahang naramdaman ang init ng pagmamahal ni Andres. Pero Andres, paano na ang mga pangarap natin? Pangarap ko pa rin ikaw, Gina. Pangarap ko pa rin ang buhay natin na magkasama. Hindi ko kailangan ng anak para patunayan yun. Sabi ni Andres, tinitigan ang mga mata ng kanyang asawa. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip at pag-uusap, napagdesisyonan nila na mag-ampon ng bata mula sa isang bahay ampunan. Isang araw, pumunta sila sa isang ampunan at nakilala ang isang 3 taong gulang na batang babae na si Mia. Habang tinitingnan ni Andres, si Mia na naglalaro ng mga laruan sa isang sulok, naramdaman niyang para bang nakikita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Gina, tingnan mo siya. Sabi ni Andres
Nakangiti habang pinagmamasdan si Mia. Para siyang isang anghel. Lumapit si Gina kay Mia at lumuhod sa harapan ng bata. Hello Mia, gusto mo bang sumama sa amin? Malambing na tanong ni Gina habang pilit na itinatago ang emosyon sa kanyang boses. Ngumiti si Mia at tumingin kay Gina, hawak-hawak ang isang maliit na manika. Sama? Sa inyo po? Tanong ng bata, puno ng inosente at malambing na boses. Tumango si Andres, lumuhod din sa tabi ni Gina at hinawakan ang kamay ni Mia. Oo, anak. Sama ka sa amin. Kami na magiging bagong pamilya mo. Hindi mapigilan ni Gina ang mga luha ng kasiyahan na tumulo habang yakap-yakap si Mia. Magiging masaya tayo, Mia. Gagawin namin ang lahat para maging masaya ka. Mula sa araw na iyon, naging kompleto na ang buhay ni Andres at Gina. Bagamat hindi sila nagkaanak ng sarili nilang dugo, nahanap nilang isang bagong uri ng kaligayahan sa pagkakaroon ng isang anak na tulad ni Mia. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang kanilang pagmamahalan bilang isang pamilya na puno ng pag-asa, pangarap at tunay na pagmamahal. Isang taon ang lumipas mula nang dumating si Mia sa buhay ni Andres at Gina at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalim ang kanilang pagmamahal sa bata. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa kanilang maliit na apartment, nag-uusap sina Andres at Gina tungkol sa kanilang plano. Andres, naisip ko lang, sabi ni Gina habang pinupunasan ang bibig ni Mia na puno ng mantikilya. Bakit hindi natin dalhin si Mia sa probinsya? Ipakilala natin siya sa pamilya mo. Siguradong magugustuhan nila siya. Nakangiti si Andres habang iniinom ang kanyang kape. Tama ka, Gina. Matagal na rin tayong hindi nakakauwi. Siguradong matutuwa sina inay at itay na makita si Mia. Tumango si Mia halatang sabik na sabik. Uwi tayo, Daddy. Gusto ko makita si Lola at si Lolo. Masiglang sabi ng bata. Oo anak, uuwi tayo. Mag-e-empake na tayo mamaya. Sagot ni Andres habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang puso na maipapakilala na ang kanyang pamilya kay Mia. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng kanilang pag-uwi. Habang papalapit ang bus sa baryo ng pamilya ni Andres, hindi mapigilan ni Gina na mapangiti. Andres, miss ko na rin ang probinsya. Parang ang tagal na simula noong huling punta natin. Oo nga Gina, parang kahapon lang na magtanim tayo ng mga mangga sa likod ng bahay. Ngayon, sigurado ako malaki na ang mga puno. Sagot ni Andres habang karga si Mia na halatang excited na rin. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Mang Cardo at Aling Marta. Andres! Gina! Ang tagal niyong nawala! Masayang bati ni Aling Marta habang niyakap ang anak at manugang. Nang makita si Mia, agad siyang lumuhod at tinanong. Ikaw ba si Mia? Ako ang lola mo. Ngumiti si Mia at yumakap kay Aling Marta. Lola! Ako si Mia! Hindi napigilan ni Aling Marta na mapuluha sa saya na makita ang apo. Ang ganda-ganda mo apo ko, parang si Gina. Tama yan inay, sabi ni Andres habang nagtatawanan sila. Si Mia ang bagong prinsesa ng pamilya. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Habang nag-uusap, napansin ni Andres sa mga matang puno ng saya at pagmamalaki mula sa kanyang mamagulang at kay Rosa. Andres, masaya kami para sa'yo, sabi ni Rosa habang pinapanood ang paglalaro ni Mia at ng anak niya na si George. Nakita ko kung paano ka nagsakripisyo para sa ating lahat. Deserve mo ang ganitong klaseng kaligayahan. Ngumiti si Andres at huminga ng malalim. Salamat Rosa. Ang saya lang na makita kayong lahat dito, kasama si Mia. Para talagang kumpleto na ang buhay ko. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan ng pamilya na magtungo sa dalampasigan para magtampisaw at kumain ng tanghalian. Excited ka na ba, Mia? Tanong ni Gina habang inaayos
ang buhok ng bata. Opo, Mami. Gusto ko pong maglaro sa buhangin. Sagot ni Mia, sabik na sabik sa pagpunta sa dalampasigan. Sa dalampasigan, habang nagluluto si Andres at si Mang Cardo ng ihaw-ihaw, naglalaro naman si Mia at George malapit sa cottage. Andres, alam mo bang, na-miss ko magluto ng ganito? Sabi ni Mang Cardo habang iniihaw ang mga isda. Dati, ikaw at ang mga kapatid mo ay nag-aasikaso ng mga ganito. Oo nga, Itay, pero ngayon, mas masaya dahil kasama na natin sina Gina at Mia. Sagot ni Andres, masayang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Biglang naramdaman ni Andres ang mga kamay ni Gina na yumakap sa kanyang likuran. Andres, gutom na ako. Pabirong sabi ni Gina habang nakangiti. Pahingi naman ng isang hotdog. Natawa si Andres at kumuha ng isa mula sa ihawan. Sinubuan ng asawa. Sarap ba, mahal? Tanong ni Andres habang inahaplos ang pisngi ni Gina. Tama na yan, Andres. Hindi pa tayo kumakain. Naglalambingan na kayo. Pabirong sabi ni Mang Cardo na ikinatawa nilang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang tumakbo si George papunta sa kanila. Halatang balisa. Tito! Si Mia po! Tinangay siya ng alon! Sigaw ni George habang hinahabol ang hininga. Napatayo agad si Andres, pati na si Mang Cardo. Saan, George? Saan banda? Sigaw ni Andres, nag-aalalang tinanaw ang dagat. Tinuro ni George ang direksyon kung saan huling nakita si Mia. Walang inaksayang oras si Andres at ang kanyang ama. Agad silang tumakbo papunta sa direksyon na itinuro ni George. Nang marating nila ang dalampasigan, nakita nila si Mia na lumulutang na sa tubig, malayo sa pampang. Mia! Sigaw ni Andres habang mabilis na nilalangoy ang anak. Nasa isip niya ang lahat ng takot at pangamba. Ngunit ang hangad lang niya sa sandaling iyon ay mailigtas ang kanyang anak. Nang maabot niya si Mia, agad niya itong kinuha at hinatak pabalik sa pampang. Si Mang Cardo naman ay sumunod at tinulungan si Andres na dalhin si Mia sa buhanginan. Sinubukan nilang i-revive ang bata. Paulit-ulit na nag-CPR si Andres habang pinipilit pigilan ang kanyang mga luha. Gina! Tumawag ka ng ambulansya! Sigaw ni Andres habang patuloy na sinusubukang i-revive si Mia. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap nila, hindi na nagising si Mia. Nagmistulang huminto ang mundo ni Andres habang yakap-yakap ang malamig na katawan ng kanyang anak. Nagsimula nang humagulgol si Gina na lumuhod sa tabi ni Andres. Walang tigil sa paghingi ng tawad. Andres, patawarin mo ko. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya nabantayan. Umiiyak na sabi ni Gina, halos hindi makahinga sa sobrang lungkot. Hindi, Gina. Wala kang kasalanan. Halos pabulong na sabi ni Andres habang pinipilit pigilan ang sarili. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko rin si Mia. Magkasama natin siyang minahal. At magkasama rin tayong nagdadalamhati para sa kanya. Nagyakap silang dalawa sa buhanginan. Walang ibang maramdaman kundi ang malalim na lungkot sa pagkawala ng kanilang minamahal na anak. Ang dalampasigan na noon ay puno ng saya, ngayon ay nagmisturang lugar ng kanilang pinakamalaking pighati. Noon dinala si Mia sa ospital, kahit na anong pagsusumikap ng mga doktor, wala na silang nagawa. Nasa burol ng bata ang buo nilang pamilya. Ngunit si Gina, ang labis na may wasak na damdamin. Halos walang tigil ang kanyang pag-iyak. At sa bawat pagluha, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang konsensya. Hindi ko siya nabantayan, Andres. Kasalanan ko ito. Paulit-ulit na sinasabi ni Gina habang hinahaplos ang maliit na kabaong ng kanilang anak. Paano ko matatanggap na hindi ko siya iniligtas? Si Andres, bagamat sugatan din ang puso, pilit na pinapalakas ang loob ni Gina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ramdam ang bawat bighati ng kanyang asawa. Gina, hindi mo kasalanan nito. Pareho natin ginawa ang lahat para kay Mia. Wala kang dapat sisihin sa sarili mo. Pilit na sinasabi ni Andres.
Kahit pa ang mga salita ay tila ba tumutusok din sa kanyang sariling puso. Makalipas ang ilang linggo, matapos mailibing si Mia, hindi pa rin makatawid sa realidad si Andres. Madalas siya nagpapabuntong hininga, tinitingnan ang mga laruan ni Mia na naiwan sa bahay. Si Gina naman, hindi magawang umalis sa probinsya dahil sa pakiramdam na mas malapit siya kay Mia tuwing naroon siya. Andres, gusto ko manatili dito, sabi ni Gina isang gabi habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Dito ko siya nararamdaman. Parang andito pa rin siya. Napatingin si Andres sa kanyang asawa. Nakita niya ang kalalim-lalimang sugat na iniwan ng trahedya. Kung yan ang makakapagpagaan sa'yo, Gina, dito tayo mananatili. Maghahanap ako ng paraan para makaraos tayo. Sagot niya, puno ng pangakong aalagaan ang kanilang relasyon kahit na gaano kahirap. Mula noon, nagtrabaho muli si Andres sa palengke sa probinsya. Bumalik sa simpleng buhay na dati nilang kinagisnan. Ngunit habang si Andres ay abala sa paghahanap buhay, si Gina ay patuloy na bumabalik sa Pampang. Tila umaasang babalik si Mia mula sa alon. Isang araw, habang naglalakad sa Pampang, nakatingin si Gina sa malawak na karagatan. Mia, nasan ka na ba? Bulong niya habang ang mga luha ay muling bumuhos. Kung naririnig mo ko, bumalik ka naman anak. Hindi ko kaya nang wala ka. Si Andres, sa tuwing nakikita ang ganitong kalagayan ng kanyang asawa, ay nararamdaman ng sakit ng kawalan ng magawa. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng kanilang kama, napaiyak na lamang siya ng tahimik. Patawarin mo ko, Gina. Hindi kita mailigtas mula sa sakit na to. Bulong niya sa sarili, pilit na sinisikap na magpakatatag. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Andres sa palengke, biglang naramdaman niya ang malakas na pagyanig ng lupa. Napatigil ang lahat. Nag-aalala, ngunit dahil tumagal lang ito ng ilang segundo, ipinagwalang bahala na rin ito ni Andres. Lindol lang yun, sabi ng isa niyang katrabaho. Buti at hindi matindi. Makalipas ang 20 minuto, habang abala sa pagtitinda si Andres, biglang nakita niya si Rosa na tumatakbo papunta sa kanya. Takot na takot ang mukha. Kuya! Si Ate Gina! Tinangay siya ng alon! Parang nawala sa sarili si Andres sa narinig. Agad siyang tumakbo papunta sa dalampasigan. Halos hindi naririnig ang kanyang sariling mga yabag. Pagdating sa Pampang, nakita niya ang malalaking alon na humahampas sa baybayin. Walang pag-aalinlangan, lumusong siya sa dagat. Hinahanap ang kanyang asawa. Gina! Gina! Sigaw ni Andres habang patuloy na lumalangoy. Ngunit wala siyang nakitang bakas ng kanyang minamahal. Lumipas sa mga oras at sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi niya na nahanap si Gina. Habang dumidilim ang paligid, napilitan si Andres na bumalik sa Pampang. Basang-basa at wasak ang puso. Pagdating ng gabi, nag-iisa si Andres sa gilid ng kanilang kama, nakatitig sa kawalan. Walang katahimikan sa kanyang isipan at bawat sandali ay tila ba nagpapaulit-ulit sa kanya ang trahedya. Gina, Mia, bulong niya habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na bumabagsak. Paano na ako kung wala kayo? Paano ko na kayo mababawi? Sa gabing iyon, halos mabaliw si Andres sa sakit ng pagkawala. Ang buhay na minsan ay puno ng pagmamahal at pangarap, ngayon ay puno ng kalungkutan at pangungulila. Sa mga araw, linggo at buwan na lumipas, matapos mawala si Gina, tila naging isang taong ibang-iba na sa dati si Andres. Sa halip na tanggapin ang pagkawala ng kanyang asawa, nagpatuloy siya sa paghahanap. Lumalangoy sa dagat na para bang naroon ang sagot sa kanyang kalungkutan. Ang mga kapamilya niya ay paulit-ulit siyang pinipigil. Sinasabing kinakailangan niya magpatuloy sa buhay. Ngunit si Andres ay nanatiling matigas. Hindi ko kayang sumuko, Itay. Hanggat hindi ko siya nakikita, hahanapin ko siya. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng determinasyon at pighati. Dahil sa patuloy na paglusong sa dagat at hindi na nakakapagtrabaho, unti-unti nang nawala ang lahat ng naipundar ni Andres
at Gina. Nawalan na sila ng bahay at kinakailangang makitira si Andres sa bahay ng kanyang mga magulang. Tuwing gabi, patapos ang mahabang araw ng paghahanap, natutulog siya sa pampang. Umaasang baka makita si Gina o kahit anino man lang ng kanyang minamahal. Halos mabaliw si Andres sa kanyang kalungkutan. Andres, anak, tama na. Hindi ka na makakabalik sa dati kung ipagpapatuloy mo to. Madalas sasabi ng kanyang ina, ngunit tila bingi si Andres sa lahat ng sinasabi sa kanya. Patuloy siya sa kanyang misyon. Walang pakialam sa sarili niyang kalagayan. 2 taon matapos mawala si Gina, isang gabi, habang nakaupo sila ni Mang Cardo sa harap ng kanilang bahay, nagdesisyon ng kanyang ama na kausapin siya na masinsinan. Anak, malumanay na sabi ni Mang Cardo habang nag-aabot ng isang tasa ng kape kay Andres. Hindi kita masisisi kung bakit hindi ka pa nakakabawi mula sa pagkawala ni Gina. Alam kong mahal na mahal mo siya, pero hindi na tama to. Nawawala ka na sa sarili mo, Andres. Nakatitig si Andres sa malayo, tila nag-iisip ng malalim. Itay, paano kung nandyan lang siya? Paano kung nararamdaman niya na kailangan ko siyang hanapin? Pero anak, tugon ni Mang Cardo, kung nandyan man siya, hindi niya gugustuhin na makita kang ganito. Hindi niya gugustuhin na patuloy ka nasasaktan. Tahimik na bumuntong hininga si Andres. Ramdam ang bigat ng mga salita ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagdesisyon siyang tanggapin ang posibilidad na hindi na niya muling makikita si Gina. Siguro nga itay. Siguro nga, kailangan ko na siyang palayain. Mula noon, nagsimulang bumalik sa normal na pamumuhay si Andres. Nanirahan siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Ngunit tuwing Sabado at Linggo, muling lumlusong sa dagat. Hindi na para hanapin si Gina, kundi para alalahanin siya at ang mga alaala nila. Ganito ang naging buhay ni Andres sa loob ng 8 taon. Isang buhay na puno ng kalungkutan, ngunit tinanggap na rin sa wakas. Sa 10 taon mula nang mawala si Gina, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Andres. Tila ba may isang tawag mula sa karagatan na hindi niya maipaliwanag. Kahit nasa kalagitnaan siya ng trabaho, hindi siya nakapagpigil. Iniwan niya ang lahat at agad na tumungo sa pampang. Itay, inay, pupunta muna ako sa dagat. Sabi niya sa kanyang mga magulang bago tumakbo papunta sa dalampasigan. Pagdating niya roon, walang inaksayang oras si Andres. Tumalon siya sa dagat, naglalangoy na mabilis habang iniisip ang kanyang pamilya. Si Mia, si Gina at ang kanilang mga pangarap na hindi na matutupad. Sa paglusong niya, may napansin siyang isang kumikislap sa ilalim ng tubig. Nilapitan niya ito at natuklasan ang isang bote na nababalot ng lumot. Dinala niya ito pabalik sa pampang at agad na binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang piraso ng papel, isang liham. Habang binabasa niya ang liham, napaluha si Andres. Ito ang mga huling salita ni Gina na isinulat bago siya tuluyang nawala. Andres, nakasulat sa liham. Naririnig ko na si Mia. Hindi ko na kaya ang sakit ng pagkawala niya. Hindi ko rin kayang harapin ang buhay na wala siya. Patawarin mo ko, Andres. Hindi ko nagawang ibigay sa iyo ang anak na pinapangarap natin. At nang sa wakas ay nahanap natin siya. Nawala pa siya dahil sa akin. Nakahinto ang paghinga ni Andres habang patuloy niyang binabasa ang liham. Alam kong malapit na ang araw. Natatawagin na ako ng dagat. Ayokong iwan ka. Pero nararamdaman kong kailangan ko nang sumama kay Mia. Kailangan niya ako kung nasaan man siya. Andres. At sa pagkakataon na ito, ay aalagaan at babantayan ko na siya na maayos. Kung sakaling mawala ako at hindi mo na ako muling makita, nais ko malaman mo na mahal kita. Sana'y makatagpo ka ng kapayapaan kahit wala na ako. Napatigil si Andres, hawak ang liham habang ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mga mata. Gina, bakit mo to ginawa? Bulong niya sa sarili.
pilit na inuunawa ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Sa wakas, natagpuan ni Andres ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasama nito ang katotohanang hindi na niya muling makikita si Gina. Habang nakaupo sa buhangin, yakap ang bote at liham, hinayaan niyang dumaloy ang lahat ng emosyon. Ang pighati, ang galit, at sa huli, ang pagtanggap na ito na ang huling pamamaalam. Mahahanap din kita, Gina. Pero hindi ngayon. Bulong ni Andres. Tinitingnan ng walang katapusang karagatan na noon pa man ay naging saksi sa lahat ng kanyang pagdurusa at pagmamahal. Matapos mabasa ni Andres ang liham ni Gina, unti-unti nagsimulang bumalik ang kulay sa mundo niya. Sa loob ng 10 taon, siya ay nabuhay sa gitna ng lungkot at bighati. Ngunit ngayon, sa wakas, natanggap na niya ang katotohanan. Alam niyang wala na ang kanyang mag-ina, ngunit hindi ito naging dahilan para magpatalo siya sa lungkot. Sa halip, pinili niyang gamitin ang sakit bilang lakas upang magpatuloy sa buhay. Bumalik si Andres sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Inayos niya ang sarili. Bumangon ng mas maaga, naglilinis ng bahay at muling nagtatrabaho ng masikap. Hindi na siya ang taong nawawala sa sarili, kundi isang taong muling natutong lumaban. Pinilit niyang gawing maayos ang bawat araw. Iniisip na sa bawat paghakbang ay pinagmamasdan siya ng kanyang mag-ina mula sa kalangitan. Alam kong nandyan kayo, Gina, Mia. Bulong niya habang nag-aayos ng paninda sa palengke. Ayaw ko makita niyo akong tulad ng dati. Lugmok at walang direksyon. Kailangan ko maging matino para sa inyo, para sa mga pangako ko sa inyo. Sa tuwing sumasapit ang gabi, bago matulog, tumitingala si Andres sa mga bituin, para bang nariyan ang kanyang pamilya sa bawat kislap ng mga ito. Darating din ang araw, Gina, Mia, makakasama ko rin kayo. Sambit niya habang pinumpunasan ng luha sa kanyang mga mata. At sa araw na yun, sisiguraduhin kong hindi na tayo magkakahiwalay pa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, si Andres ay natutong tanggapin ang buhay na hindi ayon sa plano. Natutunan niya na ang bawat araw ay may dalang bagong pagkakataon para magpatawad, magbago at magpatuloy. Alam niya ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral at ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang halaga ng pagtanggap at pagpapalaya. Bagamat malungkot ang kanyang kwento, nag-iwan ito ng aral na ang buhay ay puno ng pagsubok at pagkawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may lakas sa pagtanggap at may kapayapaan sa pagpapalaya. Sa huli, natutunan ni Andres na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala kahit na ano pa ang mangyari. Ito ay nananatili, nag-aalab sa puso at nagbibigay ng liwanag sa mga araw ng kadiliman. At sa bawat umaga, habang sumisikat ang araw sa kanyang buhay, alam ni Andres na bawat hakbang niya ay papalapit ng papalapit sa muling pagkikita nila ng kanyang mag-ina. Sa oras na itinakda ng tadhana, kung kailan wala ng lungkot at pangungulila. Hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang mabubuhay ng may pag-asa at pagmamahal, na bitbit ang alaala ng kanyang minamahal na pamilya.